Kumusta Master Gray? Recap ulit. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang German-American psychological thriller mystery film na pinamagatang The Flight Plan. Spoiler alert, watch out and take care. Isang mahirap na gabi para kay Kyle Pratt. Si Kyle ay isang American aircraft engineer kamakailan ay nabalo dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa sa Berlin. Kailangan niyang dalhin ang bangkay ng kanyang asawa sa isang flight papuntang US. Kasama ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Julia. Upang matulungan siya sa kanyang anxiety, si Kyle ay umiinom ng mga gamot. Ayon sa inireseta ng kanyang doktor. Kinaumagahan umuulan ng nyebe sa labas ay naghihintay ang taxi na ihatid sila. Sa paliparan, habang nasa paliparan si Kyle ay nawala si Julia, siya ay natarante may nakita siyang mga estranghero couples. Mga taga-ibang bansa pero walang katulad sa kanyang anak. At paglingon niya na doon si Julia sa maraming nakatayo. Galit na sinabihan niya si Julia na huwag gumala nang walang pahintulot niya. Si Kyle at Julia sa lalong madaling panahon sumakay na sila sa eroplano. Sila ang unang pumasok sa cabin. Si Julia ay tumingin sa kanyang bintana pagkatapos ay huminga siya. Sa bintana sa kanyang hininga at gumuhit ng isang maliit na puso sa bintana gamit ang kanyang daliri. Pagkatapos natulog si Kyle sandali. Pagkagising mula sa kanyang pagtulog ay napagtanto niyang nawala si Julia sa kanyang upuan. Sinubukan ni Kyle na magtanong sa ibang mga pasahero ngunit wala ni isa sa mga pasahero. Ang naalala na nakita siya ay minumungkahi ng isang flight attendant na maaaring nakikipaglaro si Julia sa mga anak niya. Naglalakad si Kyle sa aisle para hanapin siya ngunit wala pa ring palatandaan kay Julia. At nagpatuloy na lumingon-lingon sa paligid na may pagkabalisa na nagsisimula ng lumaki. Tinignan niya ulit sa kanilang upuan kung saan siya nakatulog. Tinignan din niya sa loob ng kumot at nakita ang teddy bear na meron isang braso ngunit wala si Julia. Nagtataka hindi umaalis si Julia kahit saan na hindi kasama ang kanyang teddy bear. Tinawag niya ang flight attendant na si Stephanie. Para tulungan siyang mahanap si Julia, sumang-ayon si Stephanie. Natulungan siya at nag-anunsyo ng nawawalang bata. Ilang sandali pa, gayunpaman, nagulat siya na sinabi sa kanya ni Stephanie na walang record ng kanyang anak na babae na sumakay sa paglipad. Si Kyle ay nagtataka ngunit sigurado siyang kasama niyang sumakay ang kanyang anak na babae. Kaya pinatunayan niya ito pagpapakita ng kanilang boarding pass ngunit hindi niya mahanap ang boarding pass ni Julia. At napagtanto niyang nawawala din ang bag ni Julia na nasa overhead cabin. Na imposible dahil si Julia ay hindi maabot ito ng mag-isa, hindi siya ganun katangkaran. Nakita ng isang Sky Marshal na si Jean Carson ang pangyayari at nagsimulang ang monitor si Kyle. Hinahanap ni Kyle ang kanyang anak na babae, ay hiniling ni Kyle na makita ang kapitan na si Marcus Rich para masangkot siya sa paghahanap sa kanyang anak. Nang marinig na walang record ang kanyang anak na sumakay sa flight, tinanong ng kapitan kung si Kyle ay nasa ilalim ng anumang gamot ngayon. Sinabi ni Kyle na umiinom siya ng pampatulog na table task para maitulog niya ang kayang anxiety dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ibinunyag pa ni Kyle na ang kanyang asawa ay namatay na nahulog mula sa kanilang bubong. 6 na araw na ang nakalipas na hindi niya pinaniniwalaan na pagpapakamatay. Ang kapitan at ang iba pang mga tripulante ay naghinala na si Kyle ay hindi na napigilan ng kanyang asawa na magpakamatay at nasa isip niya lang nakasama ang anak na babae sa pagpunta sa ibang bansa. Si Kyle ay nagpumilit na hanapin si Julia mula sa harapan hanggang sa likuran. Ang kapitan ay nag-atubiling sumang-ayon. Si Rich ay inutusan ng mga tripulante na magsagawa ng masusing paghahanap. Nakaon ng mga ilaw sa cabin, isang anunsyo ay ginawa sa lahat ng pasahero na huwag na umalis sa kanilang mga upuan. Bumaba si Stephanie sa seksyon ng Avenex na naghahanap sa paligid. Ngunit wala pa ring 4 na taong gulang na batang babae. Habang si Pratt ay abala sa paghahanap ay nakakita siya ng isang Egyptian. Hinarap niya ito nang makilala niya ito mula sa isang lugar. Pilit niyang inaalala ngunit sa isip niya ay gulong-gulo sa oras na ta. Si Kyle ay pinakiusapan ng kapitan na tignan si Julia sa mga cargo hold. Hindi pumayag ang kapitan at galit na sinabi meron daan-daang pasariho sa flight na ito na hindi nakakatanggap ng atensyon dahil lahat ay naghahanap sa isang batang babae na pinaniniwalaan nilang hindi sumakay. Hindi naman pinansin ni Kyle ang kapitan. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa Egyptian. Inakusahan niya ang lalaki ng pagkidnap ng kanyang anak na babae habang naaalala niya ngayon na nakita niya siya kagabi na nakatitig sa kwarto ng kanyang anak na babae. Naiinis ang lalaki sa inaakusahan pagkatapos ay nagpakita siya ng katibayan ng pagtanggap ng hotel kung saan siya nakatira. At malayo sa apartment nila Kyle at nagkagulo na pinipilit ni Kyle na umamin ang lalaki. Si Carson dahil sa ugali ni Kyle ay nasabing ang pagkamatay ng kanyang asawa mas malinaw na.
Hindi nagtagal matapos makatanggap si Kapitan Marquez ng tawag mula sa ospital sa Berlin, na nagsasabing si Julia ay kasama ng kanyang ama nang mahulog ito sa bubong at namatay din dahil sa mga pinsala sa katawan. Ang mga crew ay naniniwalang nagde-delusional lamang si Kyle, galit na itinanggi ito ni Kyle at pinilit na buhay si Julia at nasa loob pa rin ng eroplano. Si Carson ngayon ay nakaramdam na si Kyle ay isang delikadong tao dahil sa gawa-gawang kwento, dahil dyan ay nilagyan siya ng posos. At pinananatili siya sa kanyang upuan. Isang therapist na si Lisa ay lumapit at sinubukang aliwin siya dahilan upang pagdudahan ni Kyle ang kanyang sariling katinoan. Siya ngayon ay nagsimulang tanggapin ang pagkamatay ng kanyang anak. Ngunit napansin niya ang isang pusong iginuhit ni Julia kanina sa bintana sa tabi ng kanyang upuan ay totoo. Si Kyle ay lalong naniwala na kumbinsido na may kakaibang nangyayari. Siya pagkatapos ay kinumbinsi niya ang therapist na hayaan siyang gamitin ang banyo. Umakyat siya sa itaas ng compartment at sinabotahe ang sasakyang panghimpapawid. Electronics na naglalagay ng oxygen mask at nakakagambala sa mga ilaw lahat ng pasahero at tripulante ay nagsimulang magpanik, ngunit napagtanto ni Carson na si Kyle ang nasa likod nito. Nakita niya doon ang kabaong ng kanyang asawa. Binuksan niya ang casket, pinaghihinalaan na nasa loob ang katawan ni Julia, ngunit ang katawan lang ng kanyang asawa ang nadoon. Nahanap siya ni Carson ang naglagay ng posos sa kanya at ine-escort siya sa kanyang likod na nag-aanunsyo na ang flight ay gagawa ng isang emergency stopover sa Goose Bay Airport kung saan siya dadalhin sa kustodiya. Habang siya ay sinamahan sa kanyang upuan, ng isa sa mga pasahero ay nagsimulang pumalakpak at dumami ang pumalakpak. Ang iba ay nakatitig sa kanya, kabilang ang Egyptian. Si Kyle ay umabot sa likod ng row kung saan siya ay huminto at naupo doon. Si Kyle ay nakiusap kay Carson na kailangan niyang halughugin ang eroplano bagong maglanding. Carson nag-isip sandali, pagkatapos ay nagpa siya na makipag-usap sa kapitan. Gayunpaman, sa halip na makipag-usap sa kapitan ay lumabas siya sa deck ng kargamento. Doon ay nagtanggal siya ng 2 pampasabog at isang detonator na nakatago sa David's casket. Pagkatapos ay umakyat siya sa seksyon ng Avinex at ikinabit ang mga pampasabog sa gilid ng platform na inihayag si Julia na doon natutulog. Sa puntong ito ay ipinahayag na si Carson ang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Nagsabuatan sina Carson at Stephanie na ay hijack ang sasakyang panghimpapawid para sa 50 milyong ransom. At ay frame up si Kyle dahil sa kanyang kaalaman sa eroplano. Ang mga pampasabog at detonator ay sinabi ni Carson sa kapitan na si Kyle ay isang hijacker at nagbabantang pasabugan ang sasakyang panghimpapawid maliban kung ang airline ay maglilipat ng 50 milyon sa isang bank account. Pagkatapos ay sinabi ni Carson sa isang hindi kinakabahan na si Stephanie na balak niyang pasabugan ang eroplano. At pinatay ang walang malay na si Julia at iniwan si Kyle habang nasa kamay ang detonator. Hindi pa rin makapaniwala si Kyle sa lahat ng nangyari, paparating na ang eroplano. Ang ibang mga pasahero ay nalilito dahil sa emergency landing. Pagkalapag ng mga pasahero ay lumabas na ang mga pasahero sa sasakyang panghimpapawid. Habang papaalis ang kapitan ay hinarap ni Kyle ang kapitan na galit, na nagpahayag na binayaran na ang ransom kay Kyle ay nalilito sa pamamagitan nito. Sa lalong madaling panahon, napagtanto niya na ang lahat ng ito ay ginagawa ni Carson. Ginagamit niya ang sitwasyong ito upang ibaluktot ang katotohanan. At pinagmukhang parang terorista si Kyle. Napagtanto ang katotohanan ito ay nagpa siya si Kyle na samantalahin ang papel ng hijacker na nag-uutos kay Carson na manatili sa sakayan at ang mga tripulante na umalis. At si Carson ay nag-aalangan, ngunit napagtanto niya na kung siya ay tumanggi ay makikita na ang charade ay magiging kanya. Sa sandaling ang pagsara ng pinto ng eroplano, pinatumba ni Kyle si Carson na nawala ng malay gamit ang isang fire extinguisher. Pinususan siya sa isang riles at kinuha ang detonator mula sa kanyang bulsa. Si Stephanie ay lumabas mula sa pagtatago. Namulat si Carson, hinabol niya si Kyle ng barilin hanggang sa magkulong sa loob ng cockpit. Binuksan niya ang isang hatch na pinto sa attic ng eroplano at inihagis ang isang binder para lokohin siya. Narinig ni Carson ang katok sa itaas at iniwan si Kyle sa paglabas at nakatagpo ng isang takot na si Stephanie. Sinuntok niya ito na nagpapanik at dali-dali niyang pinalipag ang eroplano. Si Kyle ay patuloy sa paghahanap sa kanyang anak at nakita niya si Julia doon na walang malay, kaagad niyang niyakap at binuhat. Si Carson ay sinundan sila at nagsiwalat na pinatay niya ang kanyang asawa upang ipuslit ang mga pampasabog sa loob ng kanyang kabaong. Alam na hindi ito maskan sa checkpoint detonator sa kamay ni Kyle, binaril siya ni Carson habang isinara niya ang pinto. Gamit ang hindi nasusunog na mga dingding para protektahan ang mga ito, pinasabog niya ang mga pampasabog na sumasabog sa eroplano na ikinamatay ni Carson. Pagkagulat, ilang sandali pa ay lumitaw si Kyle kasama ang kanyang anak. Habang binuhat ni Kyle ang kanyang anak palabas sa tarmac,
ay nagulat ang lahat ng mga pasahero nang mapagtantong nagsasabi siya ng totoo sa buong oras. Kinaumagahan sa terminal ng paliparan, lumapit si Captain Rich at humingi ng paumanhin kay Kyle para sa kanyang pag-aalinlangan. Si Stephanie ay kinuha ng FBI na nakaposas kung saan ipinaalam ng isang ahente. Sa kanila na ang direktor ng mortuary ng Berlin ay naaresto na rin. Si Kyle ay dinala si Julia sa karamihan ng tao, ng mga pasaherong nalaman ang katotohanan. Bago isakay ni Kyle si Julia sa van nagising ito at inaantok na tinanong na Anton na ba tayo. Habang naghahanda na, silang umalis. Ang huling eksena ay nagpapakita ng pasaherong taga-Ehipto, na tumulong kunin ang kanyang bag bilang paggalang at pagpapatawad. Iyon na ang pagtatapos ng The Flight Plan movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito. I-on ang mga notification. At mag-iwan ng like para matulungan ang channel natin. Salamat sa panunood.